And yung portrait tattoo, rest in peace kay Tatay Cosme ng Calaca, Batangas. Yan nga pala si Boss Nathaniel from Canada. Umuwi siya dahil namatay yung father niya. So, sa Lamay, nagtatuan kami. Kaya sa lahat ng gusto magpatato dyan, anytime, anywhere, 24/7, Mewo, always on the go. Tips and tutorial muna po tayo ulit. Yan, nagsisimula ako sa damit, sa baba, sa leeg, 6, below 6 yung voltage. Nasa 5.4 madalas. Then, using a 27 RM. Yan, dahan-dahan lang. So, kailangan pag magpo-portrait kayo, komportable yung placement, tsaka yung position. Sa hagod naman, dahan-dahan lang, left, right, up, down. Pendulum, yan. Pwede rin kayo mag-circular, depende. Yan. Better na mag-start sa damit sa leg para matansya nyo yung pagtanggap niya ng kulay. Kung gaano rin yung voltage kalalim. Importante rin kasi yun eh. May makunat, may manipis, may sensitibo, may makapal, di ba? So, slowly but surely lang. The more kasi na dahan-dahan ka lang magtato, mas soft siya. And nakikita mo agad yung result. Kasi ang wash is a late reaction. Namumula lang muna siya. Then, ayun. So, using 7RM, yun yung pangkutkot ko sa mga dark tone, medium tone. Nga pala, hindi ako gumagamit dyan ng lining or bloodlines. Gumagamit lang ako ng 3RL pag kailangan. Like for example, yung mga solid black. Mga kutkutin. Yan. So, gaya ng mga unang video na ginawa ko, pag medium tone yung gamit mo, nagda-dark siya pag 7RM. Pag 11RM, sakto. Pagka 27, mas malaki nagla-light. Parang nagkakaroon siya ng dark to light. So, ayun. Sa lahat ng gusto magpatattoo, pwede kayo mag-avail ngayon ng 50%. Down lang kayo to secure. Kasi nga, nag-i-innovate tayo sa pagpo-portrait. Kailangan matuto ng matuto, mahasa ng mahasa. So, pag napulibok na tayo, matatanggal na natin yung 50%. Nga po pala, ay meron tayong competition tomorrow sa Alfonso Ink Fest. Baka may gusto mag-model dyan. And meron din naman sa 20 and 27. Salihan natin lahat ng competition. Ito nga pala sa may labi. Yan. Gumamit ako dyan ng 7RM para makuha ko yung dark to light. Then, gumamit ako ng 3RL. Yan, para sa mga kutkutin. Yan. Huwag mo masyadong dinan, lalo na pag-wash. Even sa colored, dapat dahan-dahan lang din. So, ganun lang naman sa tattoo. Paulit-ulit lang. And then, habang paulit-ulit mo siya ginagawa, mas natututunan mo kung paano yung less yung overwork, less yung pagkasunog, kumbaga magaling yung healing, mabilis, walang trauma. Then, halos hindi nasasaktan din yung client. Yung pagdurgo, lesson din. So, yun lang. Keep on practicing lang. Always be consistent. You need to better than yesterday. Kailangan pagsikapan. So, ayan. Ginagawa ko dyan para magkaroon ng dark to light. 7RM, sometimes 11RM. Mini-mid tone ko. Then, hugas bago ka mag-light. Kailangan ugaliin yung maghugas ng needle bago nyo ilagay sa palight. Kasi pag galing ka sa medium tone or dark, tapos sinausaw mo lang sa sunod na light tone niya, hindi siya nagbe-blend. Parang dark pa rin siya. For example, galing ka sa medium tone, kaskas mo yung needle mo, then gusto mo mag-light, tapos sasawsaw mo lang sa incups na light, medyo mahihirapan ka. Dapat balawan mo muna siya bago mo siya i-light tone para sakto yung kulay na gusto mo. Lalo na portrait yan. Konting dark lang, konting light lang, hahabulin mo nang hahabulin, di ba? Sa akin, di ba,
magdagdag kaysa magbawas. Kasi the more na dagdag ka ng dagdag sa habol mong kulay, nagda-dark siya. Kumbaga, malayo na sa gusto mo. Tapos dadayain mo na lang sa highlights. Sometimes kasi better na yung highlights konting-konti lang. Kumbaga, hapyaw lang. So, para sa akin, para maging smooth yung pinaka-portrait, using 27RM o kung ano yung malaking needles na sanay ka. Para yung blend talagang hindi siya yung salubsob. Pag kasi maliit yung needle, lalo na malaki yung shading na light, parang nagkakaroon siya ng guhit-guhit or iba yung lambot niya. So, ganun lang, 27RM, tapos gamit ka na lang 7RM o kaya 11RM para magkaroon ka ng texture. Then, hatching, pointillism style or dot shading, depende. Weave, para dun sa 3RL na gusto mo, kung gusto mo magkaroon ng texture pa, lalo na yung parang bigo-bigote na bagong ahit. Diyan sa bibig, nag-pointillism ako dyan. Halos hindi dumadampi. Kasi pag napadi niya, pwedeng maging nunal, di ba? So, sa mata naman, dahan-dahan lang ako. Kung mapapansin nyo, parang printer style. Kumbaga, kasi pagka sinimulan mo sa baba, tas dumiretso ka ng ilong, tas dumiretso ka ng mata, tapos dumiretso ka ng noo. Ang nangyayari kasi ganito, pagka nag-shading ka sa damit, tas dumiretso ka agad ng baba, halos namumula siya parehas. Tapos pagdating ng mga 20 to 30 minutes, naglalabas yung tunay na kulay niya. So, paano mangyayari kung lumabas na yung tunay na kulay nung pumutok na yung kulay na gusto mo, tapos hindi siya nagpapantay kasi pag galing mo ng baba, dumiretso ka ng ilong, tapos dumiretso ka ng mata, tapos dumiretso ka ng noo. Ang nangyayari, iba, hindi siya nagbe-blend ng tama. Kumbaga parang nag-subside na yung kulay, eto namumula pa lang. So, ayun. Para sa akin, dapat step by step, dahan-dahan. Sa mata naman, nagti-3RL muna ako. And then, ginagawa ko minsan 7RL o kaya 11 yung pinaka-solid ko doon sa pinaka-upper lid ng mata. Then doon sa eyeball. Tapos, shading ako na lang siya ng 7RM ng dark tone. Dahan-dahan, tas sausaw sa tubig. Lipat ako ng medium tone kasi didikitan ko sa upper pa nung solid black yung medium tone kasi para lumambot. Tapos diretso pa lining shading na yung sa pinaka talukap. Yan. Tapos after nyan, pwede kang gumamit ng mas malaking needle like 11RM medium tone to light. Kunin mo yung tamang shading niya. And then pag nakuha mo na, saka ka bumalat ng mas malaki. Sa buhok naman, gumagamit ako needle is 11 M1 12 gauge. Sinasakto ko lang doon sa flow na gusto ko, kung saan yung nakikita akong design. And then pag gusto ko mas lumambot siya, papasukan ko siya ng RM like 11 or 27, 25 RM, depende. And then pag gusto ko pang kutkutin siya, 3RL, pitik-pitik. Yung sa highlights, kung mapapansin nyo, yung sa mata lang, yung bilog, tas tuldok-tuldok lang, then tuldok-tuldok sa pinaka ilalim ng mata. Sa leg, tuldok-tuldok lang, parang pawis or tama lang siya ng kulay, tama lang ng liwanag. Huwag ka masyadong maraming puti kasi pwede siyang maging cartoonic. Tandaan mo, pag nag-heal dyan, lalambot pa yan, magiging gray, kaya nga tinawag siyang black and gray. Hindi naman siya habang buhay, namumula lang. So, ayun. Dahan-dahan lang. Basta kaya mo yan, kapatid. Nga pala, kung gusto mong mas matutunan siya, dampot-tapon, marami naman nagbablog. Pero akin kasi, dampot-tapon lang. Kung gusto mong damputin yung mga sinasabi ko, salamat. Naka-live yan sa Mewa TV, FB Live. Almost 5 hours nga yan kasama kwentuhan. Hindi na rin ako masyado nagba-background kung napapansin nyo. Kasi gusto ko malinis lang. The more na tumatagal, talagang gusto ko lang mas pure mas malinis lang, mas fine lang. So, yun. Salamat sa mga foods. Nagpakain pa si Bossing ng yan, yung bayaw niya. Si